bahay, tatanungin ba, ano yung mga nagawa mong kabutihan? Gumawa ka muna ng kabutihan bago kita papasukin dito. Hindi, kahit sabihin mong gumawa ka ng kabutihan sa labas, hindi ka pa rin makapasukin. Kung mag-donate ka, maging mabait ka, hindi ka papasukin. Unless, kasama mo yung anak ng may-ari ng bahay. Sabi doon, that whoever believes, kahit sino ulit, kahit gaano pa yung kasalanan mo, o sa tingin mo, hindi ka natanggap ng Diyos kasi may mga nagawa kang akala mo, wala nang kapatawaran. Hindi, lapit tayo kay God, tatanggapin tayo niya. Exactly. Doon na natin isisingit yung sinasabi mo. Ipapasok pala, hindi isisingit, ipapasok yung sinabi mo na magre-repent. So, pag naniwala ka kay Jesus Christ, naniwala ka na may nag-sacrifice na para sa kasalanan mo. So, hanggat maaari, nandun na yung magsisisi ka kasi may namatay na para sa kasalanan mo, magre-repent ka na. Hanggat maaari, hindi mo na gagawin yung kasalanan na yun. Hanggat maaari. Hindi ko sinabing totally Hindi mo gagawin. No, hindi mo gagawin. Hanggang we're still tao. Yeah, we're still tao. Gusto ko gusto ko yun, we're still tao. Pero at the end, favorite ng lahat, Genesis 1:1, God created heaven and earth in the beginning. Ay, galing naman. May mga Siyempre. So, ayan ang isa sa katibayan na meron tayong faith. Evidence yan. Ano yung evidence mo na nakikita ko? Alam mo yung mga sinabi na nasa Bible. Evidence yan eh. Hindi ko naman sinasabi na I know ano talaga yung laman ng Bible, but I have knowledge about it. Yeah. Ganyan sinasabi. Hindi, tama naman yun. Kasi yung evidence mo yan eh na may faith ka. Bakit? Yeah. Kasi yung iba na may misinterpret eh. Gagawa ako ng mabuti, gagawin ko yung mga inuutos niya, lahat ng decrees niya para masave ako. For me to be saved. Parang ganun, di ba? Pero hindi, ginagawa mo yun kasi naligtas ka na. Exactly. Tapos na eh. Nailigtas ka na, matagal na eh. Kaya ang gagawin mo na lang, so yung kung feel mo na naligtas ka, kung totoo sa'yo na yung kaligtasan or yung salvation, ang pinakamagiging evidence naman na yun is aalamin mo yung mga salita niya. Exactly. Unti-unti mo susundin yung mga kautusan niya. Agree. Hindi yung susunod ka sa mga kautusan. Yeah. Hindi for ganun. short, for short, anak ka ng Diyos, hindi ka slave, hindi ka Levi. Sinusunod mo yun ayon sa free will mo. Kasi binigyan tayo ng free will. Gawa ng saved ka eh. Malugod kang sumusunod sa Diyos kasi binigyan ka ng mercy ni God para hindi ka mapunta sa impyerno. Voluntarily mo ginagawa. Not forced. Yeah, hindi ka sinusunod mo para maligtas. Sumusunod ka kasi ligtas ka na. Yeah. Kasi totoo sa'yo yung salvation. Kasi minsan na may misinterpret yun. Kailangan good works ka. Para may good moral ka, good works para maligtas ka. Hindi, naligtas ka na. Kaya mo ginagawa yung good works at good moral. You're just returning to favor in a good way. Pero kung sinabi mo na, di ba, na ay gagawin to kasi maliligtas ko. Kasama to sa formula. Kasama to kasi kailangan. Pag hindi ko ginawa to, wala. Pero kung yung mindset mo is naligtas ka ni Jesus alone, agree. Ayun na yun. I'm doing this for what He's done for me. Yan, kasunod na yung good works, good moral, evidence na yun. Parang ganito, sa bahay, di ba? Oo, narinig mo na sa Facebook din. Bago ka makapasok sa bahay, tatanungin ba, ano yung mga nagawa mong kabutihan? Gumawa ka muna ng kabutihan bago kita papasukin dito. Hindi, kahit sabihin mong gumawa ka ng kabutihan sa labas, hindi ka pa rin makapasukin. Kung mag-donate ka, maging mabait ka, hindi ka papasukin. Unless, kasama mo yung anak ng may-ari ng bahay.